ating special forum, Kathy, Right to Travel. Ang hilig nating bumiyahe ngayon, ano? Pero safe pa rin ba? Safe. Yung katanungan kanina. Okay, safe pa rin ba pong mag-travel, Attorney Tan? Safe naman po mag-travel. Wala naman pong masamang mag-travel at wala naman pong mga masamang nangyari sa ating mga kababayan habang nagta-travel. Oo, yung Malaysian Airlines, nahanap na daw, Kathy. Buti na lang walang Pilipino doon, ano? Sa Malaysia ba, gaano karami, Sir Lito, ang mga Pilipino nagtatrabaho sa Malaysia? Rough estimate siguro mga around 100,000 to Reyes doon, ano? Documented sa undocumented. Lalo na dito sa may parting Sabah, dahil under din ng Malaysia, ay marami po doon, ano? Maraming Pilipino na nag-cross country using yung backdoor natin. Nagbabangka lang sila nakakapunta na sila doon. Alam mo, tricky issue yan yung sa Malaysia eh. Kasi Yung pag Sabah sinabi lalo, nating oo. undocumented worker, marami, parang gini-give up na natin yung claim natin na atin yun Sabah. Dahil sa atin yun, kailangan ba silang may dokumento? Medyo mahirap ba Nasagot natin yung abogado ng POEA. Attorney, ang tingin mo, depensa mo ang ating kababayan. Parang yan, political issue kasi yan, political matter, so therefore should let it resolved by the DFA and the Malaysian counterpart. But the thing is, yung tinatawag pa rin silang undocumented because the one who's enjoying now the possession is Malaysia. That's why we're still calling them undocumented. However, I don't want to dwell more on the issue, considering that one is political. However, sabi nga, yung dun sa ilan ba yung nando doon, tama yung sinabi ni kasama Lito na more or less 100,000 sila, halo-halo. Kaya madalas kasi ang round up dun sa Malaysia. Kaya madalas din nagtatago yung ibang undocumented workers doon, tapos lilitaw na lang pagkamalamig na. Meron ako matagal nang gustong itanong sa mga eksperto sa mga OFW. Sir Lito, bakit ang Pilipino galing Singapore, Malaysia o Middle East, paglapag ng eroplano sa NAIA, pumapalakpak? Yung po ba ay masaya ba silang nakauwi? Masaya ba silang safe yung biyahe? Kasi pag Parang pinapalakpakan yata nila yung piloto ano bang kwento parang sa doon? landing yata. Kasiyahan po yun. Naranasan ko yun dahil 6 na taon po ako nagtrabaho sa Saudi in 1980 at saka 86. Bawat uwi namin pinapayagan kami umuwi every year ng aming mga employer. Paglapag talaga, na pumapalakpak po kaming lahat at we are greeting ourselves and thanking God na makakasama namin uli, makakapiling namin uli ang aming pamilya at may dala-dala kaming pasalubong pera para sa kanila. So it's really a sign of Thanksgiving, at you have na-fulfill mo yung isang taon para makatulong ka sa iyong pamilya at sa ating bayan na rin. Malaki po talaga ang sakripisyo ng ating mga kababayan na OFW. Gusto ko pong malaman kay Attorney Reyes, sa tingin niyo po tuloy-tuloy pa ang paglabas ng ating mga kababayan para magtrabaho sa ibang bansa? Sa tingin ko po, although ang batas po ay sinasabi niya hindi lang, dati kasi noong 1995, nung sa RA 8042, kaya ginawa stopgap measure lang yan, kaya hindi po natin yan pinopromote ang overseas employment. However, makikita natin yung malaking pangangailangan ng mga manggagawang Pilipino because of the talent, skills, and the ability to communicate. Kaya nandiyan po yung pangangailangan, lalo na ngayon sa Europe. Sa Europe po kasi, from one country pwede siya from one to another. Magte-train lang siya. At saka yung ilan po yung mga ating mga professionals na talagang sadyang kailangan sa ibang bansa. Kaya siguro magpapatuloy pa ang pag-alis ng mga Pilipino para magtrabaho sa ibang bansa. Kathy, meron pala tayong bagong balita dahil ang UP Diliman ay pumayag na iurong sa August yung kanilang pagbubukas. Kahapon lang yata yan. Oo, kahapon lang. At ang sinasabing rason ay para magkaroon ng mga exchange program between UP and the rest of the universities of the world. Sa tingin mo ba talagang magbibigay daan ito, Veronica, dun sa mga estudyante natin aalis at yung mga nasa abroad naman dumalaw sa ating bansa? Actually, no, as part of the University Student Council of UP Diliman, there's actually a lot of students who are, nagrereklamo sila before, yung mga pro-ACAD calendar shift po talaga, ay nagrereklamo sila because they have to file a leave of absence before they could actually engage into this exchange programs. Pero if ever ma-push through yung ACAD calendar shift, sinasabi nila na these students don't necessarily have to file LOA because in sync na yung calendar natin with the calendars of our partner universities.
So with that, parang it makes it a lot easier for a free exchange of goods, services, and knowledge. And it's actually something na yung argument ng mga taga-UP, especially for the College of Science. Actually, of all UP students, sila talaga yung pinaka-pro academic calendarship. Tapos ang dami na rin Koreano nasa UP at mga Dati pa yun, Indonesian. ha? Dati pa ba? Panahon ko pa, 9 something. Ang 70... Hindi, Hindi naman, yung student hindi number ko 9 naman. Grabe ka. Okay, tanong naman natin yung taga-UST. Yung mga UST dati, siyempre you're the Royal Pontifical. Yung connection nyo sa Roma, yung connection nyo sa Spanya. Ngayon ba, nakakahikayat pa rin ba kayo ng mga foreigners to study in your university? I think yes. Actually, when you go around UST, makikita mo maraming foreign students like Koreans. Korean din. Madami. Meron din mga Americans, ganyan, tsaka yung mga Africans, ganun. So, maganda yung dating sa amin ng foreign students kasi nga, we're connected to Rome. Kasi, di ba, European countries usually. Gusto ko malaman mula kay ng Bureau of Immigration, meron ngang mga hindi pinapayagan na maglakbay. Yung pong merong hold departure order, ano po ba itong mga taong ito? Sila po ba yung mga convicted na or yung kahit may mga kaso pa lang po? Ang mga may hold departure orders po, may pending case po yan sa court. So, ang court po ang nag-i-issue ng hold departure order at ang bureau lang po ang nag-i-implement. So pag ganun po, hindi po sila pwedeng lumabas ng bansa at all? Generally, hindi po sila pwede. Pero pag binigyan po sila ng clearance ng court to travel, pwede po. Paano po yung LBO, yung lookout bulletin? Ano po ang procedure ng BI pagdating sa mga ganyan? Pag may lookout bulletin po, ang hindi naman po bawal lumabas. Magko-coordinate lang po ang bureau at ang prosecutor's office at ang DOJ at BI, yung mga government enforcement agencies po magko-coordinate kung clear na ba itong person to travel. Gaano katagal po yun? Kasi kung pagdating po sa airport, let's say 2.5 hours before your flight, po ito, tatawagan pa yung DOJ. Hindi po ba, Hindi na by the makakaalis. time na sinabing pwede kayong umalis, tapos na yung boarding, paano po yun? Depende po. So, i-advise ko na lang po yung mga taong nasa lookout bulletin na mag-check-in ng maaga para po mas maraming oras para mag-clear. Pero usually naman po mabilis lang yung pagka-coordinate. Depende na lang po dun sa kaso ng Isang issue yan, subject. Attorney Tan, ano, yung nga, kung sino pwedeng lumabas. Pero, pag pumunta din tayo sa certain places dito sa ating bansa, maririnig mo talagang Chinese yung kanilang usap. At marami sa kanila, talagang mainland China. Ano po ang nangyayari doon sa issue naman ng mga undocumented aliens dito sa ating bansa na mukhang marami pa rin? At ano yung ating ginagawa para mabigyan sila ng opportunity maging legal at hindi tago ng tago? Ngayon po sa Bureau, ini-encourage po namin na lumapit sa amin at magpa-register. At pagka pwede naman po silang magpa-extend ng visa. Kung medyo may problema yung dokumento nila, magbigay lang po sila ng dokumento na magpapa-legitimize po ng stay nila. At i-consider po namin yan. Yung alien registration, certificate of registration po. Kasama na rin po yun among other programs. Kasi Chinese, Indian, Korean, at pati mga puti rin, yung mga Caucasians, medyo kailangan ayusin. Kirby muna tayo. Kirby? Alright, maraming salamat muli, Attorney Mark at Cathy. Si Junior News Anchor, Martin Valdez, may katanungan. Hi, I would like to ask a question for Ms. Zell. What kind of travel tips can you give first-timers who are traveling abroad? Thank you. For first-timers, I have two words. Two words naman actually for mga gustong mag-travel. Plan and prepare. Iplano mo kung saan mo gustong pumunta. Time management, kung saang places dun sa country bibisitahin mo. And then, prepare well. Kasi, hindi naman pwede na, kuwari, pupunta kang airport, tas magra-rush ka, malilate ka sa flight mo, hahabulin mo. So, tandaan natin na masarap mag-travel para sa ating lahat. Pero mas masarap kung walang hassle, di ba?
Salamat sa iyo, Jel. Ako, Attorney Market Cathy, may katanungan lang kay Attorney Reyes. Sir, sakali po na magkaroon ng kaguluhan sa ibang bansa, yung disadvantages at advantage lang po ng undocumented doon sa documented workers, ano po ba yung mga benefits na nakukuha po ng isang documented worker sakali pong magkaroon ng repatriation at yung undocumented kung wala naman po silang hawak na mga dokumento? Pantay po ba yung treatment? Kung tutusin po, pagka nagkaroon ng emergency repatriation, documented ka or undocumented ka, because you're a Filipino citizen, kailangang obligasyon ng embahada na i-secure kayo, i-secure yung Filipino citizen at i-repatriate. Meron ngang nakalaan na Assistance to National Fund, ang DFA, para sa mga bagay na yan. At ang OWA naman, meron pong nakalaan na halaga para sa repatriation fund naman ng mga documented workers. However, ito nga sinasabi natin, kaya nga we encourage, kung talagang gusto mo mga ibang bansa, we encourage na through the agency ka lumapit o mag-apply kasi bukod na pinapataw o ini-implement ng Philippine government, meron pang ample protection din on the part of the agency. Kasi pagka ikaw po, katulad yung sa repatriation na yan, pwede pong tawagin ang mga agency para sila mag-repatriate. Unlike sa undocumented, wala pong ganon. At saka isa pa, kung sakaling hindi tumupad ang employer sa kontrata, meron pong assumption of responsibility ang mga agency. So, pwede mong habulin ang mga agencies na nagpaalis sa'yo dito sa Pilipinas. Okay, gusto daw pong magsalita ni Ginoong Soriano, pero meron muna akong follow-up. So, yung repatriation po, ang gobyerno po or ang agency ang gagastos? Kasi sinasabi po ng iba, naniningil daw yung mga taga-polo. Okay, sa ganito po yon. So, ang pangunahin yan, dahil nga emergency yan, ang unang mangangalaga sa repatriation ng government without prejudice for reimbursement from the agency Ayun. if identified. Okay, Sir Lito, ano ang pananagutan ng ahensya kapag na-deploy na yung ating kababayan kung may kaso doon or yung may repatriation? Unang-una po, lahat ng umaalis through recruitment agency ay covered sila ng mandatory insurance. At yung kasama sa insurance na yun, yung repatriation ticket nila. Napatunayan po natin nung Libyan crisis. No? Meron tayong 19,000 workers sa Libya. The first 5,000 that arrived ay napauwi kagad ng mga recruitment agency at saka ng mga employer namin. And the first 97 na workers that arrived came from LBS recruitment. Kami yung nauna noon. Nandun kayo lahat, ng media na sumalubong. No? So, kapag dokumentado yung workers, tama sinabi ng POA ni Attorney Reyes, yung madaling magtulungan. Sa katunayan, kung naman, yung mga in distress lang yung worker, binibigyan kami ng POA ng 48 hours. I-produce mo yung ticket kagad pag ready na yung visa niya na sinabihan ng embassy natin at polo na ready na umuwi yung workers na yan na in distress o may problema. Ang binibigay sa amin ng POA, 48 hours, dapat nandyan yung ticket. At pag hindi namin nagawa yun, suspended kami kagad. Hindi na kami makapag-process, hindi na kami makapagpaalis. So, ito ang kaibahan pag ang worker ay dokumentado o duman sa tama. Kapag may problema ang isang OFW sa ibang bansa, sino ang dapat niyang tawagan, sir? Ang agency, ang embahada, o ang POEA kung meron mang representative doon? Unang-una, dapat yung recruitment agency tatawagan niya. Tapos, yung ating polo or ating embahada, mag-report siya kagad sa problema. Sa ngayon, napakaraming paraan na. In fact, ang POEA ngayon, meron na silang tinatawag na Facebook application app. Facebook apps, where pwede sila kagad mag-log. Meron ding Facebook page, yung POEA, pwede silang sabi kagad ng problema nila. Kami rin sa mga recruitment agency, mayroon kaming 4 na ways na yung worker makakontak sa amin. Meron kaming Facebook app, meron kaming LinkedIn, Twitter, at saka mobile applications na kaagad makapag-report sa amin kung may problema. So, gumaganda na po yung sistema. Kaya lang ang nangyayari, yung proof of concept ba na pag umalis siya, illegal, lalo na sa Asia na hindi kailangan kasi ang visa sa ASEAN eh. Kaya madali siya nakakaalis, hindi na siya dumaan ng POEA nakakaalis siya. So yun ang dapat pagtuunan natin pansin. Dapat sana mas mabilis makaalis yung isang manggagawa
sa dokumentadong sistema. Okay, At yun- mas mabagal kung undocumented siya. Yun ang challenge natin. At malamang walang problema sa immigration kung may dokumento. Oo. Lahat po pwedeng mag-travel, dapat lang isaayos yung That's mga right. requirements. Okay. And with that, hinga na po natin ng kanilang huling mensahe, ang ating mga panauhin. Umpisa natin dito sa mga magaganda at mga Oo. bata nating mga guest. Zel Banihit, travel enthusiast. With all the places that I've visited, masasabi ko lang, iba pa rin talaga yung feel dito sa Pilipinas. Mas masarap pa rin pag malapit ka sa mga mahal mo sa buhay. So sa mga kababayan nating gustong mag-travel or pinapangarap mga ibang bansa, ang masasabi ko lang, unahin natin lagi yung safety natin. Kasi aanhin natin yung maraming pera. Kung hindi naman tayo safe, makakabalik sa pamilya natin. At mula sa Universidad ng Pilipinas, Veronica Manalo. For me, no, the final word siguro for this show, number one is, let's follow government rules and regulations, lalo for example yung sa POEA, sa immigration. And also, i-assure natin yung agency na papasukan natin. Doon nga nung na-discuss ng ating mga eksperto kanina, if ever we plan to work abroad. However, if you want to travel, it would be really nice if we, follow also the rules na for normal tourist people. And maganda rin talaga makapag-travel tayo. And at the same time, it's a way for us to also gain knowledge about other countries and places. And maganda rin na sana kung magta-travel tayo or kung mag-work sa ibang bansa, maganda rin, for me personally, na bumalik tayo sa Pilipinas at magtrabaho din dito para mapagsilbihan yung mga kapwa natin Pilipino. At mula rin sa Universidad ng Pilipinas, Patricia Hernandez. Ayan. We have to understand na yung rules na pinapatupad ng POEA, Bureau of Immigration, ay nandyan upang maprotektahan yung mga karapatan natin at hindi para hadlangan yung karapatan natin na lumabas at mag-travel. Napaka-importante na sumunod tayo sa mga rules na ito dahil para rin naman talaga sa atin ito. Para naman sa mga OFW, mas maganda na bumalik tayo dito upang masuklian natin kagandahan loob na naipakita naman sa atin ng iba nating kababayan. Okay, at kung dito young nga, dito daw sa kabila, young at heart pa rin po. Ginoong Lito Soriano, presidente ng LBS Recruitment. Well, sa ating mga nag-apply, nagnanais mag-ibang bayan, huwag kayong, dapat na palagi kayong nagtatanong sa POEA. May hotline po sila, may Facebook page po sila. Mayroon na sila ngayon pa-face application app. Matatanong nyo kagad, maski nasa loob kayo ng isang recruitment agency, tanong nyo sa Facebook app nila, mobile application app nila, malaman nyo kung yung nakarehistro, yung employer ng agency na yon, nakarehistro, yung job order na yon, magkano ang sweldo, sinong employer ninyo. Sa mga recruitment agency, mayroon kaming lisensyado, tignan nyo kung nakarehistro yung lisensya at valid, may listahan po sa website ng POA. So napakadali po na malaman kung tamang kumpanya at ahensya yung pinag-a-apply ninyo. Okay, wag lang like ng like sa Facebook. Magtanong at mag-research. Mula po sa Philippine Overseas Employment Administration, Director Hernando Reyes. Halos nasabi na po ni kasamang Lito, pero ang paalala lang po natin, ang regulasyon ay hindi kundi bigyan kayo ng proteksyon. Proteksyon sa inyong pagtatrabaho sa ibang bansa. Kung hindi ka dokumentado, sigurado, hindi ka protektado. Yan lamang po. At huling mensahe mula sa Bureau of Immigration, nilinaw, hindi po sila gumagawa ng profiling, pinapatupad lang ang batas. Dadagdagan ni Attorney Elaine Tan. Sinusuportahan po namin ang konstitusyon at in-uphold po namin ang right of persons to travel. At ang Bureau of Immigration po ay nagpapatupad lang ng aming mandato na nasasaayon po sa mga batas. Sinasabing ang kaligtasan ng ating mga kababayang lalabas ng bansa ang pangunahing isinaalang-alang ng Bureau of Immigration at ng iba pang ahensya ng pamahalaan. Naway tandaan po natin na ang bawat regulasyon na ipinatutupad ay para na rin sa maayos at ligtas nating paglalakbay. Ako po, si Cathy San Gabriel. Sa layuning magkaroon ng isang sistematiko at ligtas na paglalakbay isang Pilipino, napakalaking papel ang ginagampanan ng mga mamamayan. Huwag po nating kalimutan na ang ikabubuti ng bansa ay nakasalalay sa pakikiisa ng mga Pilipino sa ating pamahalaan. Ako po, si Kirby Cristobal. Ayon sa kasabihang Ingles, your rights end where mine begin.
Bawat mamamayan ay mayroong karapatan, ngunit ang mga karapatang ito ay mayroong kaakibat na limitasyon at pananagutan sa batas, sa ating kapwa at sa ating bansa. Ako po si Attorney Mark Castrodes, naway nakatulong po ang inyong 1.5 oras na pagsama sa aming talakayin ang mahalagang issue ito. Ito po ang The Right to Travel, a PTV Special Forum.